Mag-ayuno para sa Panginoon. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdidilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 9, verses 14 to 17, and I read it for you. Then the disciples of John came to him saying, "Why do we and the Pharisees fast often, but your disciples do not fast?" And Jesus said to them, "The wedding guests cannot mourn as long as the bridegroom is with them, can they? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast. No one sews a piece of unshrunk cloth on an old cloak, for the patch pulls away from the cloak, and a worse tear is made. Neither is new wine put into old wineskins, otherwise the skins burst, and the wine is spilled, and the skins are destroyed. But new wine is put into fresh wineskins, and so both are preserved." Tayo po ay nagsimula na sa panahon ng Kwaresma sa pamagitan ng pagpapahid ng abo sa ating mga noo. Tanda na tayo ay magbabalik loob sa Diyos, na tayo sa gabay ng banal na Ebanghelyo ay magbabagong buhay. Ang Panginoon ay maawain, tayo ay Kanyang iniimbitahan na magbalik loob sa Kanya. Isa po sa mga haligi ng Kwaresma ay ang pag-aayuno, na kung saan tayo po buong puso, kusang loob, ibinibigay natin sa Panginoon ang karapat-dapat sa Kanya. Ang pag-aayuno ay tanda na tayo ay wala kung wala ang Diyos. Kaya naman, ang ating katawan, ang ating pag-iisip, ang ating puso ay buong-buo nating ipinagkakaloob muli sa Panginoon, sapagkat ito ay nanggaling sa Kanya. Sa ating pong binasang Ebanghelyo sa araw na ito, napakinggan po natin kung papaanong nagtanong ang mga disipulo ni Juan. Ang tanong nila, bakit kami at ang mga Pariseyo ay nag-aayunong palagi, at ang iyong mga alagad ay hindi? Tingnan niyo po ang tugon ng ating Panginoon. The wedding guests cannot mourn as long as the bridegroom is with them, can they? Kumusta po ang pag-aayuno ninyo? Ito po ba'y nagmumula sa puso? Ito po ba ay ginagawa ninyo alang-alang sa inyong malambis na pagmamahal sa Panginoon? O kayo po'y nag-aayuno dahil pakitang tao lamang? Kayo po ba ay nagtitika? Kayo po ba ay nag-aayuno? Gusto niyong ipakita sa mga tao na kayo ay banal, na kayo ay gumagawa ng tama, na ito dapat ang gawin, at kayo ay hindi nag-aayuno ng tapat, katulad ng tanong ng mga alagad ni Juan at ng mga Pariseyo. Nawa ang ating pag-aayuno ay magmula sa ating puso. Nag-aayuno ako dahil mahal ko ang Diyos. Nag-aayuno ako sapagkat alam kong galing naman ang lahat sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong Kristo, tanggapin po ninyo ang aming sakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma. Lagi niyo pong buksan ang aming puso at hayaan niyong dumaloy ang inyong awa sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click nyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po i-just search Father Fiel Pareha. God bless you po.